Binabaliwala ka ba ng inyong partner? Gusto nyo ba na hahabulin kanya kung ikaw ay kanyang binabaliwala? Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video at maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. Sa lahat po ng mga nagko-comment dito sa aking video dito sa loob ng aking channel, mag-ingat sa lahat ng mga nagre-reply sa inyo na dinadala kayo sa kanilang WhatsApp and Imo app upang makaiwas po tayo sa scam. So ayun po, ituturo ko sa inyo paano kayo hahabulin ng taong binabaliwala kayo. So, hindi naman natin maiiwasan, lalo na sa isang relasyon na minsan babaliwalain tayo ng ating partner at hindi natin gusto yon. Dahil, ayun po, napakasakit sa ating part na binabaliwala tayo ng ating partner. Kung tayo ay binabaliwala niya, bakit hindi natin gawan ng paraan para maghabol siyang muli sa atin? Yung tipong kung gaano man tayo niya binabaliwala noon, ganun din yung paghahabol niya ngayon. So, wag naman natin ipakita din sa kanila na sobrang naghabol din tayo sa kanila dahil kapag pinapakita natin sa kanila na sobrang naghabol tayo sa kanila ay wala na din po silang time na habulin tayo. So, ayun po, papakita natin sa kanila na tayo ang mas deserve na hahabulin. So, dito po ay pwede itong gawin sa parehas ang kasarian, babae ito babae and lalaki ito lalaki. And syempre naman sa ating babae at lalaki na mag-partner. And ayun po, pwede din ito sa mga nagkakalabuan ng magkarelasyon. So, kung gusto niyo, nahabulin kayo muli. So, dito po, ay kailangan natin na ihanda dito or ating gamitin. So, kailangan mo dito maghanda ng bote. So, bottle po. Kailangan mo maghanda dito ng bottle. And syempre, kailangan mo rin dito ng panulat at kailangan mo din dito ng isang maliit na pirasong papel. So, yun po ang ating kailangan. So, 3 po ang ating kailangan na ating gamitin sa paggawa nito. So, kapag ready na yung naibanggit ko na ating gagamitin, kailangan mo lang din dito siguraduhin sa iyong sarili na gustong-gusto mo itong gawin. Kailangan na alam mo sa iyong sarili na malakas yung energy mo at alam mo sa iyong sarili na hindi ka nagdududa sa isang ritual na inyong gagawin o sa isang bagay na inyong gagawin upang ito ay makatulong sa inyo upang yung partner ninyo ay hahabulin kayo. So, kapag ready na yung sarili mo, alam mo na sa iyong sarili na gustong-gusto mo na itong gawin, ay simulan mo na. So, ngayon, ang gagawin mo, dito sa isang pirasong papel, isulat po ninyo ng 3 ulit yung kanyang pangalan at apelyido. 3 ulit po, 3 beses po ng pangalan niya at apelyido, isulat nyo po dito. So, kapag naisulat nyo na dito sa papel yung kanyang pangalan at apelyido dito, ang gagawin po ninyo ay i-roll mo lamang ito ng papunta po dapat sa inyo. I-roll ninyo ito at kapag na-roll nyo na ito, kunin po ninyo ang inyong bottle or di kaya maliit na garapon lamang. Kunin ninyo ang inyong maliit na garapon, ilagay po ito doon sa loob ng garapon at saka mo ito bulungan. Huwag mo muna itong takpan, bulungan nyo muna kung ano man yung gusto nyo sabihin. Halimbawa na lamang ay sambitin ninyo ang kanyang pangalan at apelyido at pagkatapos nun isunod po ninyo ang gusto ninyong sabihin sa kanya. Kung ano man yung nilalaman ng puso ninyo, yun ang susundin ninyo. Halimbawa na lamang ay sabihin po ninyo yung pangalan at apelyido niya, sabihin mo kung gaano mo man ako binabaliwala ngayon, ganun din po ang paghahabol mo ngayon. So, sabihin mo lamang dito lahat-lahat at sabihin mo dito, ipaparamdam mo sa akin gaano mo ako kamahal. Ako lamang ang gusto mong mamahalin, ako lamang ang gusto mong makasama, gusto mong makita palagi at hindi ka mapakali hanggat hindi mo ako makikita. Habol-habulin mo ako sa bawat oras. So, lahat po ng sasabihin ninyo, sabihin nyo na dito dahil ito po ay walang bayad at tiwala at paniniwala lamang ang ating gagawin dito or
sandata dito. Dahil kailangan natin dito, ang importante po, ang paniniwala natin. Dahil kapag wala po dito ang ating tiwala, hindi din natin ito magagawa ang ating dapat gawin. So, ayun po, pagkatapos mo itong bulungan, takpan mo ang garapon or di kaya buti, kung ano man yung pinaglalagyan ninyo, at saka itago pwede sa inyong drawer, sa loob ng inyong cabinet, basta ito po ay maitago o hindi makikita ng ibang tao na hindi ito dapat magalaw. Kailan ito pwedeng gawin? Gawin ito sa araw ng Tuesday and Friday, pero kung hindi ka makapaghintay ng Tuesday and Friday, pwede mo itong gawin sa ibang araw. Basta naramdaman po ninyo sa inyong sarili na malakas ang inyong energy. And kailan ito pwedeng kunin ang ating tinagong garapon, saka mo lang namang ito kunin kapag naramdaman mo na gumana na ang inyong ginawa. Ikaw mismo ang makakaramdam sa inyong ginawa na ito ay nag-positive na. So, ayun po. Salamat po sa inyo. Bye-bye everyone. God bless us all.